Welcome to Donmar TV News Channel. Malinaw sa Communist Party of the Philippines yung role nila sa ating lipunan. Their ultimate role in the society is to destroy the government. First, they attack the government. Second, they agitate and radicalize the people na mag-alsa laban sa gobyerno. Mula pa nung natatag yung Communist Party in 1969, they've been condemning the Marcos administration. They've been condemning the Cory Aquino administration kay President Ramos, kay President Estrada, kay President Arroyo, then kay President Benigno Aquino, and then right now, President Duterte. So, sinong presidente ba yung hindi kinondena ng Communist Party of the Philippines? So, malinaw. And we can see here at this point, after all, what these personalities of the Makabayan Bloc have been doing is they are just doing their jobs as communist fronts. As what we have said, title ng aming statement is The Makabayan Solons are communist liars. And they really are communist liars. Kasi that's the best character a communist can have, being a member of the Communist Party of the Philippines, to lie and lie, deceive the people with all the lies. And I believe si kasamang Nads ay may i-share din na experience niya rin nung siya ay nakulong sa Samar. Yes. Totoo yung binabanggit ni Kaamihan, no? Kasi sa mahabang panahon, lagi-lagi ay maraming isyong ibinabato yung Makabayan Bloc, lalong-lalo na sa aming mga nahuli. Napakaraming binabanggit na kami daw po ay mga tinatamnan lang, planted lang yung mga dinadala namin baril. Specifically sa akin, binabanggit nila, maliban sa binabanggit nilang researcher lang ako, ay binanggit din nila na mga planted yung mga ng Kabataan Party List, ng Makabayan Bloc in general, at yung mga affiliated organizations ito, na binabanggit na mga planted lang yung mga baril na mga nung hinuli kami. Pero in fact, ako mismo yung nahuli, ako mismo yung nakulong, ay nagpapatotoo na hindi planted o hindi lang gawa-gawang kaso yung mga isinasampa sa amin, hindi lang tinaniman kami nung baril ng granada doon sa site kung saan kami nakita. So yun yung mga bagay na ilang mga patotoo doon sa pagpapasinungaling ng Kabataan Party List ng Makabayan Bloc doon sa mga nahuhuli ng mga CPP cadres nung CPP-NPA and NDF. Siguro yung isa pa nga dyan, na-mention yung Tacloban 5. So personally, ako dahil nanggaling mismo ako sa Eastern Visayas, kilala ko itong mga RWAC 5, yung mas magandang tawag sa kanila, bilang sila ay mga kaparte ng Regional White Area Committee ng Eastern Visayas Regional Party Committee, na kung saan, ay itong mga nahuli mismo mula doon sa Tacloban 5, tama yung binabanggit na sila ay ginagamit ng mga propaganda material nitong mga legal front organization para makapag-agitate ng mga kabataan ng mga mamamayan sa Eastern Visayas para sumapi doon sa armed struggle o maging makapag-ambag doon sa armadong paikibaka na isinusulong nila. Sino nga ba itong mga Regional White Area Committee 5? Sila lang naman yung mga kasama namin ng Regional Guerrilla Unit. Hindi lang siya basta sub-regional or provincial, hindi lang siya basta front, kundi yung nagsesecure sa kanila, nung nagbi-meeting sila for the White Area activities, ay mga Regional Guerrilla Unit mismo ng Eastern Visayas, ng Eastern Visayas Regional Party Committee at ng command ng New People's Army sa Eastern Visayas. So, ganon sila kabibigat na mga personahe. And in fact, nakasama ko pa sila sa mga meetings. For example, si Chacoy, si alias Chacoy o si Alexander Abinguna at si Frenchie May Cumpio. Nakasama ko pa sila sa meeting sa Northern Samar, sa Katarman Northern Samar, para sa ilang bahagi o pagpaplano doon sa ilang bahagi na gagawin sa activities na gagawin sa Katarman. And nakasama ko sila talaga na nagdala sila ng baril sa kabundukan ng Sagod, Barangay Sagod, Las Navas, Northern Samar. So, na-mention din siya actually ni Representative, Kabataan Party List Representative Sara Ilago, na yung Tacloban 5 ay mga biktima nga daw po nung red tagging at biktima daw po ng mga extrajudicial na pagkahuli. At sa katotohanan ay sino nga pa po ba yung
tumatayong abogado nitong Tacloban 5. Si Nery Colmenares himself, yung tumatayong abogado ng Tacloban 5, na talagang nagde-defend dito sa mga legal front organizations sa region. So, klaradong-klarado at malinaw sa atin na kung sino yung dumidepensa doon sa mga nahuhuli at sino yung mga nagde-defend doon sa mga nahuli ng mga na bigyan ng warrant of arrest ay sila din mismo yung mga kasama o kagrupo nitong mga to at kakolektibo pa sa Communist Party of the Philippines. That's why sometimes we call them as terrorist defenders because they defend terrorists and they do not defend the people. Anyways, we're back to entertaining further questions from our viewers and from our for the press who are nandito ngayon. I believe our very own Undersecretary Lorraine Badoy has one question as well. Medyo mahaba. Kasi gusto ko lang malaman kasi tuwing nakikita namin yung ginagawa nila, honestly nakakatawa. Kasi what's the word for it? Bopols, parang gano'n. Parang hindi nag-iisip. Ito katulad kanyari ni Sunny Africa, 'di ba? Yan, executive director ng IBON. Therefore, CPP, NPA, NDF, 'di ba? High ranking siya. He's a London School of Economics graduate, PSI, etc., etc., di ba? Pero, and yet, ang sinabi niya, ang 52-year insurgency has no effect on the economy at saka yung walang insignificant sa poverty. Tapos, kunyari, yung inihain na mga kaso sa amin, ng karapatan, na prente din, di ba? Yan sila, Tina Palabay ay high ranking din na CPP, di ba? So, pero ano bang sinabi niya? May nilabag kami nila Secretary Esperon na international humanitarian law and non-combatants kami. Paano na yan? Parang hindi na nag-iisip. Tapos yung pupunta sa ombudsman for red tagging daw. Wala naman public funds. Paano naging ombudsman yon? Di ba? Parang ang baba ng kalidad. Pati makikita mo ito sila Carlos Zarate. Di ba parang wala nang kahihiyan yung sa pagkababa ng kalidad nila na nasa kongreso sila, pero hindi nila alam yung umaapak na sila sa judiciary. So my question is, ano bang kalidad ng mga to? Hindi ba nag-iisip tong mga to? Hindi ba uso mag-isip sa CPP, NPA, NDF? Kailangan na sumunod sila sa kung anong sinabi ng kolektiba or ni Joma Sison? Kasi ang bopols na masyado eh. Thank you po. Siguro pwede nating tagdi-tagpiin talaga yung mga scenarios na sinabi ni Yusik Badoy from the pronouncement of Sunny Africa about the insurgency not having any contribution to the poverty in the Philippines hanggang dun sa iba't ibang mga hakbang na ginagawa ng Makabayan Bloc and other legal front organizations. What we actually are doing before, nung nandun kami sa loob ng Kilusan, is we do everything we can, kahit pagsisinungaling, kahit nakabupolan, kahit na alam ng medyo, huling-huli na yung galawan, for as long as we can defend our ranks, our members, our leaders. So we do everything for the sake of saving our comrades. And of course, this is always a battle of propaganda. So they will do everything they can for them to propagate their communist ideologies dun sa mga tao. And of course, if we notice what they have been doing in the past, sa mga nakalipas na mga buwan, is they keep on attacking the government. Yeah. So kahit na may mga magagandang ginawa yung government ngayon, I will share siguro in a while yung mga sagot dun kanina, what the NTF-ELCAC has done in the past 2 years on my point of view as well. Siguro dapat din, yun kasi hindi nare-recognize ng Makabayan eh. What they only see are the negatives of the government. And also, what they only do is for the benefit of the Communist Party of the Philippines. That's why kahit it's beyond the jurisdiction of a specific branch of the government, they will do everything for the sake of propaganda and for the sake of saving the CPP. No, but the propaganda of other communist countries were very sharp, di ba? Mataas ang kalidad. Ito ang baba na. So in other words, what you're saying is, pwera pa sa sinungaling ka, dapat wala kang kahihiyan.
wala kang pride dapat kahit mukha ka ng tanga. Ganon? Ganon ba yon? Anything, ma'am, that could connect to the government na yung government yung parating i-blame ng Communist Party of the Philippines. For example, yung sinasabi ni Sonny Africa na walang connection yung insurgency doon sa kahirapan ng mga magsasaka. Well, in fact, kami mismo as members dati ng NPA, we can really see how we impact dun sa economic na status ng mga magsasaka. And I really believe na yung existence ng NPA sa community has a great role sa pagpapataas at pagpapabagsak ng economic na status ng mga tao. And that's a thing siguro Sonny Africa needs to go down to the grounds and to the roots. He needs to go to the countryside to witness himself ano yung status ng mga mahihirap ng mga magsasaka. And after all, Ms. Badoy, their role really is to condemn and to attack the government the best way they can. Even if it's the most stupid thing to do, they will do it.